This is the Samsung Galaxy S9 Plus and 5 years na to guys magmula nung na-release tong smartphone na to. Sa tingin nyo sulit pa ba siyang gamitin ngayon? Pag-usapan natin yan. Yo, what's up guys? I'm Rel D. Guzman. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon may panibago na naman tayong re-review na smartphone which is itong si Samsung Galaxy S9 Plus. So kasi guys itong si S9 Plus is kasabayan na release ni iPhone XR way back nung 2018. So kung si iPhone XR is pwede pa rin magamit ngayon, sa tingin nyo pwede pa rin pang magamit si S9 Plus ngayong taong to. So kung natin patagalin pa, without further ado, let's get started. Pero bago ang lahat guys, gusto ko muna kayong anyayaan mag-subscribe dahil napansin ko, mostly ng mga viewers natin is hindi pa naka-subscribe. So 90% ng mga viewers ko is yung mga hindi pa naka-subscribe. So advance thank you na po sa mga future subscribers natin. Okay, so quick specification lang, meron tong Qualcomm Snapdragon 845. Meron tong 12 megapixel main camera, meron tong 6.2 inches Super AMOLED display na curve na rin siya guys ha. At ang mga narito, stereo speaker na rin siya. At guys, flagship to pero meron pa rin siyang audio jack. So ito yung mga nagustuhan ko sa mga older flagship nun dahil meron pa rin silang mga audio jack. Saka tignan mo naman yan guys. Tignan nyo naman yan guys, ang ganda ng display niya. The best sa akin dito yung kanyang display. Diba? Curve display. So kung naghahanap ka ng smartphone na may magandang display plus magandang camera, masasuggest ko talaga sa inyo guys na mas bumili na lang kayo ng mga older flagship kagaya nitong si Samsung S9 Plus. So pagdating sa build quality guys, meron tong glass front na may Corning Gorilla Glass protection, aluminum frame at glass back. Sa baba dito yung kanyang mga saksakan gaya ng Type-C port, speaker grill at audio jack. Sa taas yung SIM tray na may dual SIM na rin at dedicated micro SD slot. Sa kaliwa yung kanyang volume rocker at yung Bixby na pindutan. Then sa kanan naman nandito yung kanyang power on and off switch. So huwag nyo napansinin yung tape dahil hindi ko pa napapagawa tong cellphone na to. And then ayun guys, pagdating sa likod nandito yung kanyang fingerprint, yung camera at syempre yung kanyang flash. Pagdating sa display, meron siyang 6.2 AMOLED display na meron HDR10 at ang kanyang resolution is hanggang 2K guys na merong 529 ppi density at meron tong Corning Gorilla Glass 5 protection at ang kanyang peak brightness is aabot hanggang 631 nits. And yes guys, ganun ka-sharp at kaganda ang display nito dahil aabot siya hanggang 2K. Pero pagdating naman sa YouTube, aabot siya ng 4K. So talagang napakagandang panooran nitong smartphone na to. Kahit saan pang streaming platform, napakaganda ng display ng smartphone na to. At alam naman natin na Super AMOLED to dahil pag mga Samsung display talaga, maganda talaga. And hindi rin ako nakulangan sa brightness niya guys, kahit direct sunlight pa, talagang basang-basa at kitang-kita ko yung screen. At talagang guys, mapapasabi ako na yung display nito, kahit ikumpara nyo pa sa mga budget or mid-range smartphone ngayon na nasa market nito, nakapresyuhan nito nasa ngayon, mapapasabi ako na mas sulit yung display nitong si Samsung S9 Plus. Okay, so stereo speaker na rin to guys, so kayo na lang din ang humusga. Isa rin ba kayo guys sa mga naiinis pag sobrang bilis malobat ng inyong mga smartphone? So ngayon, pag-uusapan natin yan at bibigyan ko kayo ng ilang tips kung paano kumuha. So pagdating sa speaker niya guys, since stereo speaker na nga siya, para sa akin goods na goods yung tunog niya. Wala akong reklamo dyan. Okay siya for gaming, for watching movies dahil malakas talaga yung speaker niya. Pagdating sa kanyang chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 845 10nm. Octa-core na rin siya. Ang kanyang GPU is Mali G72 MP18 at ang kanyang memory guys is aabot hanggang 6GB RAM at 256 of internal storage. So pagdating sa OS niya guys, hanggang Android 10 na lang siya at hindi na siya supported ng pinaka-latest na OS ni Samsung. So para sa akin, okay pa rin naman siya kahit hindi na siya supported ng pinaka-latest ng OS ni Samsung dahil nakapag-download pa rin naman ako ng mga apps kagaya ng TikTok, kagaya nito ni Firelight 84. So kung gaming naman ang pag-uusapan pagdating sa smartphone na to guys, yes, kayang-kaya pa niya kahit papano yung ibang mga smartphone na hindi ganun kabibigat kagaya nitong Firelight 84. At nakapaglaro na rin ako dito ng ibang games kagaya ng Call of Duty, Mobile Legends. Hindi ko nga lang na-videohan, so pasensya na. Pero yes guys, pagdating sa gaming, kayang-kaya pa rin naman niya. Yun nga lang yung mga games na kagaya nito na hindi masyadong mabibigat dahil pag games kayo dito kagaya ng Genshin Impact, asahan nyo na talagang maglalag siya, mag-iinit at mabilis madrain yung mismong battery nitong smartphone na to. So kung ikaw yung hardcore gamer talaga guys, hindi ko talaga masasuggest sa'yo itong smartphone na to. Pero kung slight gamer ka lang, pwede sa'yo ito. And sa fingerprint naman and face unlock guys, mabilis naman siya pagdating sa fingerprint. Pero sa face unlock, medyo napapagalan ako, as in ang tagal niya bago ma-recognize yung mukha ko. Pero
Understandable naman na yan guys dahil medyo matagal tong smartphone na to. So hindi na ako magrereklamo kung medyo may kabagaran lang yung kanyang face unlock. So pagdating naman sa kanyang camera guys, meron siyang 12 megapixel main camera, 12 megapixel telephoto, at ang kanyang video recording serial isaabot hanggang 4K at 60 fps na merong EIS at OIS. So selfie cam naman 8 megapixel at ang kanyang video recording sa front isaabot hanggang 2K at 30 fps. At guys, sinasabi ko na sa inyo, kung kayo ay naghahanap ng smartphone at ang hanap nyo sa smartphone is camera, talaga masasuggest ko tong si Samsung S9 Plus dahil kitang-kita nyo naman very natural lang yung kanyang mga shot at talagang maganda yung kuha niya, talagang flagship level yung kuha niya hanggang sa ngayon. Kahit yung front facing niya aabot hanggang 2K at 30 fps, so kung mahilig ka mag vlog, babagay pa rin sa itong si Samsung S9 Plus. Sobrang para sa akin solid na solid pa rin yung front camera niya, ang linaw pa rin, hindi lang nga lang ako nakalabas pero yung lumabas ako talaga is maganda pa rin yung camera niya, talagang makagawa nyo to pang vlog. Kahit yung kanyang back cam guys, makikita nyo naman napakaganda ng kuha. Again guys, kung mahilig ka mag vlog, gumawa ng mga contents kahit saan mang social media platform, magagamit mo tong si Samsung Galaxy S9 Plus. So para sa akin, approve na approve yung camera nito ni S9 Plus. Pagdating sa kanyang battery, meron siyang 3500 mAh non-removable battery, 15 watts yung support ng kanyang charging, at meron siyang wireless charging. So para sa akin guys, ito talaga yung downside nitong smartphone na to, which is yung battery. So mabilis na talaga siyang madayin. Siguro sa isang araw nakakapag 3 charge ako nito. So kung bibili kayo nitong sa ngayon ng second hand, might as well is palitan nyo na agad ng battery. Okay guys, so ba't ko ba ginawa ng review tong si S9 Plus ngayong taong to? Kasi ang dami nagtatanong sa akin guys at ang dami nagpapatulong kung ano daw yung the best smartphone kung ang budget nila is 10k below or 5k below. So kung ako tatanungin guys kung may ganito akong budget, mas pipiliin ko na talagang bumili ng mga older flagship kumpara naman sa mga budget smartphone ngayon kagaya ng ibang brand na alam natin na hindi kaganda ng camera at alam natin na sirain. So kung meron kang gantong budget guys, talagang mas pipiliin ko ng bumili ng mga older flagship kagaya nitong si Samsung na mas makakatiyak tayo na may magandang camera, smooth na OS at syempre kilalang brand to, so makakatiyak tayo na matibay to. So overall guys, ang masasabi ko sa smartphone na to is sobrang sulit pa rin yung gamitin sa taong to. Lalo na guys kung ang hinahanap mo sa isang smartphone is camera. Kasi pakiramdam ko yung camera nito is mas maganda pa rin sa mga budget smartphone na nilalabas ngayon. At isa pa guys na nagustuhan ko rito is yung kanyang display. Diba? Yun nga lang, ang downside nito is wala na siyang latest update sa kanyang OS at saka mabilis nang mag-drain yung kanyang battery. Pero overall, sulit pa rin siya talaga para sa akin. At kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Peace!